Father Mark Tompano. Ask mo natin first time in the of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon ito na kami po ay pinigyan upang makapagulog ng iyong mga salita. Pagkalain niyo po ang aming puso, pagkalain niyo po ang aming isipan, higit sa lahat, ang aming po pag-inig ay maging bukas pagdating po sa iyong mga salita. Dalangin namin, Ama, ang aking mga kapatid na ito na pag-ahito po sa sitio, pag-ahito, Panginoon, na naman po ang kanilang mga pangangailangan, ay katatuloy naman ng iyong biyaya. Ang mga karamdaman at hininga ng bawat isa, kaya nakakaranas sila ng pag-ahito ng iyong sa iyo. At sa lahat, Panginoon, ang mga mga problema ay ang mga naranasan, ang mga pagsubok, kaya nga po, kasi pamamagitan ng iyong salita, sila po ay makasungkot ng inspirasyon ang kalakasan. Sa iyo po namin, ibinabalik ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapagod namin ating Diyos sa buhay. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po yung aking nilailangan ay ito po yung buksan sa Ebanghelyo ng Panginoon, ay sa Marcos, kabanatang 7, talatang 31 hanggang 37. Mark 7, verse 31 to 37. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Hinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingit at may kapagsama sa pagsasalita. Nakiusap sila sa kanya na ipapag niya rito ang kanyang mga kanal. Inilayo nila ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang pagabilit sa mga layo na ito. Pagkatapos lumura si Jesus at ipinahid ito sa bilang ng lalaki. Tumingalan si Jesus sa langit at napagutong niya sinabi sa lalaki, "Pepata," na ang ibig sabihin na buksan. Noon din ay nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na hindi ang magita ito, ngayon ang pinagbabawala naman ang mga tao ay lalo naman nila ito pinamamagitan. Buong paghanga na nasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Ipinigil niya ang nanginig at pinagsasalita ang mga titig. Mga minamahal kong magulang ng kapatid, ito po ang mabuting balita ng aming Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang malakas ang aming kapatid. Ayos ka? Pwede na po kayo magsipo sa presensya ng Panginoon. Nakakatuwa naman po dahil marami pa rin. Kasi po actually, may mga sa dami na rin po ng experience ko sa pagbubukas po ng mga prayer group, ng mga cell group. Sa una lang marami. Tapos sa sunod na linggo, medyo marami pa rin hanggang pabawas na pabawas. Pero ito, marami nang nakaraan, mas marami ngayon. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyo, kapatid, papahalat ka.
sapagkat bubuksan ng Panginoon ang pagpapalang sa iyong buhay. Ano ang sagot ng iyong katabi? Amen. Huwag po kayong mahiyang sumagot, mga kapatid. Ibig sabihin nun, pag kayo ay nag-amen, ay nauunawaan po ninyo ang inyong napapakinggan. At ayan, pinapakita na ng Lord na meron na tayong mga future choir. Alam niyo ang gagawin niyo, Sister Belinda at Sister Nelia. Yan po, yung mga youth na yan ay ititrain ninyo kasi sila ang magiging choir dito pagdating na araw. Amen? So, sa araw naman yun, mamaya pa yung gabi. Now, pag-aaral po natin ang isa po sa mga incident sa Bible na tanging sa Gospel of Mark nakatala. Kasi po sa Bible po, meron pong tinatawag na synoptic gospel. Ibig sabihin, ito pong apat na ebanghelyo. At sinabi kong ebanghelyo, meaning to say good tidings or good news, magandang balita. Meron po kasi apat na author ang gospel. Ito po si Matthew, Mark, Luke, at John. So, ito pong tatlong ito na mga author ng ebanghelyo, meron po silang kanya-kanyang mga readers na ina-address pagdating po sa kanila pong mga sulat. Halimbawa po, si Matthew, gusto niyang patunayan sa mga Hudyo na si Jesus talaga ang ipinangako ng mga propesiya sa Lumang Tipan na darating bilang isang tagapagligtas. So meron siyang ina-address talaga na tao. Si Luke naman, ang kanya pong sulat ay I think iyong nagkakamali kay Theophilus na isa pong Gentile at gusto niyang maakit sa pananampalatayang Kristiyano at pinapatunayan niya rin yung kagandahan po ng mga himala, buhay na nagdalas ng ating Panginoon. And ito naman po si Mark, siya po ang pinakaunang sumulat ng mga incident o mga recording sa buhay po ng Panginoon. Kasi po, hindi po sila sabay-sabay nagsulat, magkakaibang panahon po sila. Ang pinakaunang naitala ay yung Gospel of Mark. At si Matthew at si Luke ay pumopya po ng idea o nagpapupya po ng foundation para sa kanilang mga gospel na isusulat. Ang ebanghelyo po na aking binasa ay tanging na kay Mark lang po makikita. Wala po kay John, wala kay Matthew, at wala kay Luke. Kasi mahalaga po na ito po ay maunawaan natin kasi ang pagpapagaling ng Panginoon, hindi lang po doon sa mga taong may karamdaman obvious agad na nakikita. Halimbawa, ang bulag, madali mo nalaman ang bulag siya. Kasi nakikita mo, may kumaakay, may nagkakalay, tsaka yung mga talaga, nakikita mo, bulag talaga. Ang pilay, hindi, malalaman kong pilay kapag lumalakad, kaya hindi makalakad, o kaya nakawin. Ang may keto, malalaman kung may diferensya o may sakit sa balat. Pag nakita mo na yung kanyang katawan ay may mga sugat at nagkalahil, mga katapol ng kidney. Pero ang isang bini, mahirap mong ma-identify na bini. Maliban na lang na kausapin mo. Amen? Habang kinakausap mo, hindi ka inikibo, yung pala, hindi ka naman naririnig na kapatid. Amen? Now, pag-aaralan po natin ang sitwasyon ng isang lalaking bini na pinagaling po. Alam mo, mauunawaan nyo lang po kasi ang pinagdaraanan ng isang tao kapag nandoon na sa kanya si Jesus. Mahirap po kasi maunawaan siya na hindi mo naman alam yung kanyang pinagdaraanan. Kaya nga po, di ba? Malalaman mo lang na mahirap magpalaki ng bata pag magulang ka na rin. Kaya nga sabi nila, makakabawi ka rin daw talaga sa magulang mo pag nagkaanak ka na rin. Doon mo malalaman kung bakit ka iniinti ka, doon mo malalaman kung gaano pala talaga kahirap mag-raise ng isang anak. Now, ang sitwasyon ng isang lalaking bini is an isolating experience. Kasi po, sa totoo lang,
mahirap makipag-usap sa bingi. Ang magiging sagutan niyo palagi, hindi sasabi niya, ha? 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 Ikaw naman, dahil di mo maintindihan, bingi na, kiki pa, sabi mo naman, ano? 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 Kasi po, ang isang bingi na aapektuhan din ang kanyang pananalita, hindi dahil may ang hila niya o may differential yung kanyang pananalita. Kasi po, wala talaga siyang sound na naririnig. Kaya wala rin po siyang salita na na-offer talaga. Kasi hindi niya alam kung ano yung tunog ng ibon, ng huli ng ibon, hindi niya alam yung puhak ng sanggol, hindi niya alam yung lagas-gas ng tubig, wala po siyang ideya. Kaya nga po, di ba, minsan may mga pipi na maingay, madaldal, sabi ng pipi, kasi wala siyang sound talaga na naririnig mga kapatid. Now, ano po yung problem sa kanya pong sitwasyon? Nung time niya kasi na yun, ay hindi pa well-developed yung sign language. Kasi ngayon, yung mga tao may kapansanan sa pagdinig, dahil advanced ang technology, meron na pong mga gadget na nilalagay, hearing aid. Yung iba naman ayaw na magkabit ng hearing aid kasi pati humi ng palakak, dinig na dinig. Yung mga insekto, naririnig nila, tinatanggal na, hindi sila makatulog. Pero, yun ay nakakatulong sa mga taong may diferensya sa pandinig. Pero yung iba naman na talagang totally damaged na yung eardrum, ay umaasa po sa sign language. Amen? Now, ito po natin yung setting kung saan po yung naganap. Ito po ay naganap sa tinatawag na Decapolis. Pag sinabi kong Deca, ibig sabihin 10, Polis means city. So 10 city po ito. And according to some scholar, 20% ng ministry ng Panginoon ay ginugol niya po dito po sa 10 syudad na ito. Bakit po sinasabing 20%? Kasi po, yung ministry ng pagpapagaling, pagtuturo ng Panginoon at pag-abot sa mga tao ay ginawa niya lang po ng 3 taon. So meaning to say, almost 8 months po ang ginugol na buhay ng Panginoon para itong mga tao dito na nasa ibang region, ibang lahi, ay makapakinig din po or makaabot po ng biyaya ng paghahari ng Diyos. Pero kagaya po ng sinasabi ko sa inyo kanina, itong lalaking ito, hindi siya makakapakinig, therefore hindi siya makakadevelop ng pananampalataya dahil wala naman siyang napapakinggan. Amen? Ewan ko kung nakapanood na kayo ng mga playback ng gawain ngayong araw. Merong nagsa-sign language. Ang makakaunawa nun, yung nag-aaral lang din ng sign language. Pero back in the days of Jesus, walang sign language na pwedeng mag-connect sa mga pipi at sa mga bini. Minsan pa nga, yung sign language mo, iba yung interpretation ng nakikinig sa'yo. Sabi nung bini tsaka ng pipi, nagbutom. Tapos ang ibinigay sa kanya, langis. Akala masakit ang siya. Ay ba, ang hirap pagkaintindihan. Kaya, sabi nung pipi, sabi nung bini, tumakawid sa kalsada. Tapos ang ginawa naman ng tao, binibin ng 5 piso. Mahirap di ba po mga kapatid? Kaya, karamihan po ng mga tao po na nakakaranas ng ganitong mga kapansanan, hirap silang mag-adjust. Unlike sa mga bulag, pag nakita mo yung bulag ng isang tao, ito na yung kakabing. Kasi hindi ka na nakikita. Meron nga po akong napanood noon na dumidila ng ice cream yung lalaki. Tapos habang dumidila siya ng ice cream, merong nakaupo din sa kabilang table. Akala niya, nakatikid sa kanya, gwapong lalaki, tapos dumidila-dila. Tapos siya naman, nagpapakit na, medyo nilalabas na yung niya. Tapos nung tumayo na yung lalaki, nagsuot ng sunglass, saka naglabas ng tungkol, bulag pala. Akala niya may paglalabasan na sa kanya. Diba? Yung mga, halimbawa, yung mga taong may kapansanan sa paglalakad, pilay, nakasakay sa wheelchair,
nakikita mo agad yung kanilang disadvantages. Ikaw na yung mag-a-adjust o ikaw na yung tutulong. Pero ang isang tao na may kapansanan sa pagdinig, malalaman mo lang na bini siya pag pinausap mo na at hindi na niya at itintindihan. Alam niyo po, meron po akong pinsan, dalaga, ganda pa naman. Ang problema, hindi. Kasi po, nung siya po ay bata pa, no? Hindi po, nung siya po ay bata pa, na-infection yung kanyang tenga, napabayaan ng mga magulang kasi busy sa pagpipil na sa baklaran. Nagkaroon siya ng nanak na pakiramdam niya, tumitibok yung tenga niya. Yun pala, ano na, pinutubukan na ng laman o ano na. Nung pina-check up sa doktor, huli na, hindi na kayang exultinin ng parang kutsara. Ang ginawa, binuksan na yung likod ng kanya. Hindi natanggal po yung parang laman na bumara. Natanggal. Ang problema, na ano na, yung tenga niya, naapektuhan na talaga yung mga nerves sa loob. Kasi sensitive yung mga nerves din. Hindi na siya makapakinig ng maayos talaga. Kung umaano na lang siya sa kabila. Kaya minsan po, pag meron kaming mga reunion, hindi siya masyadong nakikihalog dito. Kasi nga, nag-uusap, hindi na naman nakikihalog. May manliligaw, kasi nga maganda rin. May manliligaw, ang baba, kahit maganda siya, mababa ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Kasi, ang lalaki nagtatapat ng kanyang pag-ibig. Sabi niya, ano, iigib? Diba? Sabi nung lalaki, malinis ang aking intention. Ano, extension? Kaya mahirap po, mga kapatid. Kaya itong aking pinsan, bagamat may itsura, bagamat maganda, lagi pong isolated. Siya na mismo yung nagbubukod ng kanyang sarili. Kasi nga po, hirap po siyang pakihalubilo. Amen? Ang kagandahan naman po, dito sa lalaking ito, meron siyang pamilya o mga kaibigan na naglapit sa kanya para siya po ay ma-enhance ng pamilya. After all, wala siyang idea kung ano yung nangyayari sa paligid. Kasi nga, kahit magkalipuntunan yung mga tao doon, hindi niya maunawaan kung anong nangyayari. Buti na lang, may mga tao inilapit siya para siya po ay mapatungan ng kamay ng Panginoon. Amen? Now, tingnan po natin kung ano po yung healing process na ginawa ng Panginoon. Sabi po sa verse 33, inilayo muna ni Jesus sa karangihan ang lalaki. So, he took him aside away from the people or away from the crowd. Bakit po kaya kailangan ilayo ng Panginoon sa karangihan itong lalaki? Kasi po una sa lahat, wala siyang idea kung ano yung nangyayari sa kanya. Hindi kagaya natin ngayon, mauunawaan ng mga tao sa paligid na ano bang meron sa jacket? Ay, electric cage. Ay, electric cage. Pero kapag pinig, ano ba yun? Ang daming tao sa jacket, ano ba yun? Baka may pinamimigay na grocery. Ayun, may libreng lugar. Wala siyang naririnig kasi. Kaya, inilayo ito ng Panginoon kasi gusto niyang bigyan ng decency yung lalaking ito na gustong pagalingin ng Panginoon. Kasi after all, mga kapatid, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kahit maganda ang intention, huwag mo namang bibiglayin yung tao. Kunyari, nadalaw ka sa isang kumari mo na may sakit. Huwag ka namang pumunta na hindi ka nagpapaalam na darating ka. Kasi meron ang mga taong may sakit na ayaw nilang mararamdaman sila na yung kanilang sitwasyon, gano'n na may mga nakasaksak sa katawan, kahit pinapalitan sila ng diaper. Gusto nila, pag may dumating silang bisita, kahit paano, malinis yung kwarto, o kaya nalinisan na sila, bigyan mo ng decency, ng integrity, kahit gusto mong lamayan ng isang tao. Itong lalaki ito, gusto ng Panginoon na magkaroon siya ng integrity. Bakit po? Ayaw niyang maging point of discussion siya ng mga tao na kapatid. Kasi nga, papagalingin siya eh. Bibigyan siya ng pagdidik. Pangit naman siguro. Unang bukas ng tenga niya, ang maririnig niya, mga kusyusera, mga chismis. Amen po, mga kapatid.
Hindi po lahat ng mga ginagawang bagay na himala ay kailangang nasasaksihan in public. Tayo po kasi ngayon, mahilig tayo mag-post ng kung ano-ano in public. Eh hindi po lahat ng tao ay natutuwa kahit pa nagkakatulad ka sa buhay. Amen? Kapag ikaw ay kumakasenso halimbawa sa mga negosyo mo, sa mga business mo, huwag mo i-post ng i-post. Kasi merong mga tinatawag na evil eye. Nagla-like, nag-heart, pero ang totoo ay evil. Minsan pa nga, kamag-anak ko. Diba? Yari, nagkamo ka ng boyfriend na foreigner. Huwag mo masyadong ipangalandakan kasi hindi ko alam eh, nahihimigtas. Ako, kaya naman talaga ng mga Australiano, mahilig sa exotic. Di ba? Ang sweet pala ng asawa mo, hindi mo siya na-ikwentos na kumari mo na. Alam mo, mari, yung kumari mo, napaka-romantic kasi. Maya-maya, isang buwan, nasa kanya na. Di ba? Kung may tindahan ka, at nag-negosyo ka, huwag mo masyadong i-post in public. Para kung nalugi, ikaw lang nakakaalam. Eh kung kada detalye, kada ipon mo, kada benta mo, pinupost. Di ba? Di ba nga maglalaba lang? Di ba post ka pag-ugas lang pagka-post? Bigyan natin na kahit konting privacy ang ating. Amen? Eto nga eh. Wala namang masama kung makita ng mga tao na magpapadali siya ng isang bini. Pero binigyan ng Lord ng decency ng tao nito. Meron po akong isang nature na napakinggan. Meron siyang gustong, kasi nga gifted siya eh sa pagpapagaling. Yung mga pilay, napapalakad niya. Yung mga nakatayo naman, napapatungkol niya. Diba? Yung nakaupo, napapatayo. Yung nakatayo, napapahiga. Pero meron yung isa siyang person na meron ng isang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Eh dahil ano nga siya eh, gifted nga siya. Ikaw, kapatid, lumayo, ayo. Natinginan yung mga, kasi kilala nila yung nakaupo na nakasakay sa wheelchair dati. Katinginan yung mga kaya. Yung lalaki na nakaupo sa wheelchair, na-confuse. Eh ayaw niyang mapahila yung preacher kasi anniversary. Tumayo. Natanggal yung nakatakip na jacket. Yung pala, putol ang paa. Inangat yung sarili sa wheelchair. Nung nakita yung preacher, ay! Ikaw naman, di ka nang biro. Sige, nagbalik na. Kaya po, hindi na lahat kailangan ipakita sa akin. Gusto mong magpagaling, gusto mong magpapagpray ang isang tao. Pwede nyo naman yan gawin in private. Amen, mga kapatid? And another thing, Jesus used physical touch. Sabi po sa verse 33, at isinuot niya ang kanyang mga daliri sa tenga nito. May mga pagkakataon po na ang Panginoon, pag nagpapagaling siya, hindi kailangan ng touch ng hawak. Gaya po ng mga taong may ketong. Kasi po, according po sa law of Moses, hindi pwedeng hawakan ang mga taong may sakit sa mga. Kasi nga po, or sa kanila pong hygienic purpose, at saka pwede nilang malabag yung kanila pong panuntunan. Kasi pag humawa ka sa isang taong may ketong, pwede ka na rin makontaminate, hindi ka papayagang mag-perform ng any ritual or service sa loob ng templo o sa tabernacle. And minsan, may mga lumalapit sa Panginoon na mga may ketong. Sabi ng Lord, sige, magpatingin na kayo sa mga expert. Kayo ay pinagaling na ng inyong pananampalataya. At yung mga tao may ketong na yun, pumunta sa mga susunod sa kanilang mga banal. Doon nila, habang sila naglalakad, doon nila napagkakanto na sila ay linis at bumalik. Wala nang hawak-hawak. Pero meron naman pong pagkakataon na ang Panginoon talaga ay bumahawak ng mga taong may sakit. Amen? Kagaya ng mga
At kaya ng patay, anak ni Jairus, bumarakan niya. Yung 10 petong nila, isa lang ang bumalik para mag-asala, hinawakan niya. Yung babaeng inaagasan ng dugo na bawal kang pituin, hinayaan niyang hawakan siya. Yung babaeng marumi na iyak ng iyak at ipinunas pa yung buhok sa kanyang paan, hinayaan niyang hawakan siya. At nagbago ang buhay ng tao. Na bakit kailangan isuot yung daliri sa tenga ng lalaki? Babalikan natin, walang kasing ideya yung day kung ano yung nangyayari. Para iba naman yung dinala sa sarili. Ano to? Diba? Dinala siya sa gilid, dinala sa karamihan, isinuot yung daliri sa kanyang tenga at ipinapaunawa sa lalaki na meron akong gagawin sa tenga. E di syempre, kung ilong yung nito sa ilong Jesus. Amen, mga kapatid. Pinapatawa ko lang kayo. Seryoso kasi kayo. And another thing, Jesus looked up to heaven. Siya po ay tumingalak sa langit. It is an act of prayer and dependence. Mas gusto ko naunawa ng Panginoon na yung mangyayari sa tenga mo, Diyos na ang langit ang may kalabalan. Himala ng langit ang mangyayari sa tenga. Kasi kung hindi na lang ang himala galing sa langit, may mga himala galing sa langit. Kasi po, may mga evil spirit na nagpe-perform ng miracle para makapansin mo. Diba, kagaya ng ginawang mga himala ni Moses, ginagaya ng mga magician. Nagbago siya ng tungkol at naging ahas, ginaya rin ng mga magician. Pinapulan niya ng dugo yung mga tubig, ginawa rin dugo yung tubig ng mga magician sa Egypt. Kaya hindi po lahat ng himala galing sa langit. May mga evil spirit po na gumagaya ng Amen? Kaya po mag-iingat po tayo sa mga paglapit sa mga kung sino-sino. Kasi po hindi po yan mag-perform ng tunay na himala. Yung mga hiram na kapangyarihan, may balik po yan. Amen? Kaya minsan pupunta ka sa mga manggagawa, masakit ang ulo mo, gagawin. Magkahalo-halo ng mga dahon, tatapasa apoy-apoy, tatapasa ng mga makina, lalagay sa ulo mo, kagaling ka. Alam mo naman, gumaling ka talaga. After 1 linggo, leg mo naman yung masakit. Kasi bakit? Dilipat niya. Kasi kung papagalingin ka niya ng totoo, paano siya itira? Diba? Paano makikita kung totally tinagaling ka? Kaya, sabi mo, galing nung nagdawag sa akin sa kabilang sito. Pag-gamot ko nga tuloy ko masakit. Ibalik ka na naman. Ngayon na naman, nakaapa ka na naman ng pusin mo. Diba? May nabati ka. Pulasa na naman ang ano. Bayad ka naman. Naiyak ang 20. Dinagdagan mo, mga 40. Gumaling! Ang galing talaga ng magagamot na yun. Pero ang totoo, next week, bilipat niya lang, next week, pagbalik niya naman, ang sakit naman sa iyo. Kasi nga po, hindi po tunay na himala yung minas. Kaya po, malino na sinasabi ng Panginoon na yung mangyayari sa iyo, sa tenga mo ngayon, galing sa langit, may permiso ng langit. Kasi po, every time na nag-perform ng miracle ang Panginoon, yun po ay kalooban ng Diyos Ama na nagsubok sa Kanya. At napabugtong hininga ang Panginoon, sabi po sa verse 34, tumingala si Jesus sa langit, napabugtong hininga at sinabi sa lalaki, Epata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. Sabihin niyo nga po, Epata. Ibig sabihin ay mabuksan. Kapagaling sabi, mayroong isang bagay na nagtatakip sa kanyang pandinig para makapakinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, may mga demonyo na naka-assign sa bawat karamdaman ng tao. Ang sakit po kasi ng tao dalawa. Physical, spiritual. Yung pagkakasakit natin, minsan, consequence po ng bad habits natin, ng lifestyle natin, ng mga
pagka inabi ang hindi tama, nagkakasakit tayo. Pero meron po talaga mga sakit na ang may kagagawan ay demonyo. Addiction, parang kagaya ng mga taong mayroong epilepsy, halimbawa. Ang paliwanag ng mga doktor, pag epileptic ang isang tao, although meron siyang genetic problem, nakamalas kanyang inulo, kahit yung kanyang magulang ay wala, o kaya mayroong part ng kanyang utak na mayroong problema. Kaya nagsisisure yung nanginig. Kaya sa Bible po, once na ang isang tao po ay nanginginig, epileptic, yun po ay demon possessed. Kaya po ng isang senaryo na ang isang bata, ang isang binatilo, lagi siyang pinanginginig, tapos kapag siya po ay nagsisisure na, yung evil spirit na gumagambala sa kanya, ang ginagawa ko, ibinabato siya lagi sa kung saan merong apoy para siya ay makasok, kung saan merong tubig para siya ay malunod, na ang layunin talaga ay manakit at pumatay. Kaya po, may mga karamdaman po ang isang tao na dapat po talaga, pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nire-rebuke mo talaga. Huwag mong tanggapin na hindi, Brad, nasa laki namin yun. Binata ko na. Dami namang ipapamana ng magulang ko, diabetes pa. Talagang meron mga demonyo na naka-assign dyan. Amen? Kaya ikaw, sasamahan mo rin ng good lifestyle, kakain ka ng tama. Pero at the same time, ipag-pray mo rin na lumayas yung mga ganung klase ng espiritu na nagbibigay ng bara sa iyong pandinig para makapakinig ka ng mabuti sa salita ng Diyos. Amen? Kasi po, maliban po na buksan ng Diyos ang ating pandinig, tsaka lang po tayo makakapakinig ng malinaw sa kanyang puntang salita. Hindi niyo po ba napapansin? Pag gusto niyo makinig ng Word of God, ang nating distractions minsan. Ginagamit kasi yung nakaawan. Minsan, kung kailan ka nakikinig, gusto mong makinig ng salita ng Diyos, tsaka naman ang gulo-gulo ng anak mo, ang daming pinapanganak. Nasa ba yung ganito? Minsan, gusto mong makinig ng Word of God, tsaka naman ang daming bibili. Nung wala pang gawain, nung bibili. Parang natitempt ka po, isang radio yung tindahan. Amen? Minsan naman, yung asawa mo, kung kailan paalis ka, tsaka ang dami-dami. Kasi ba yung gano'n ko, yung ganito, yung ganito ko, nasan ba yung... Kasi hinahad lang na ito kung may nakakapalig dito. Amen? Hindi na lang ito mga batang ko. May oras makinig kasi ang karamihan ng mga kabataan ngayon, bigyan ng makina ng mga kabataan sa prayer meeting ngayon kasi naaagaw na ng kanto. Kasi ako ng mga baka. Now, marami ang ginawa ko ng Panginoon ay pinalaman yung hila itong lalaking bingit. Kasi po, once ang isang tao ay may diferensya sa pandinig, automatic yung kanyang pagsasalita ay affected. Kaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag ang isang tao wala siyang naririnig na malinaw na tunog, hindi rin siya makakapagsalita ng malinaw. Kaya nung pinagaling siya ng Panginoon, mga kapatid ko kay Cristo, yung kanyang total na pagsasalita, ngayon ay nakapagsalita na rin ng Panginoon. Amen? Now, ano po yung naging response ng mga tao? Sabi po dito sa verse 36. Sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag ipamalita ito ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, lalo naman itong pinapamalita. Bukod pag-angal na sabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Sabi ng Panginoon, nilayo ko na sa inyo, sumunod na nila, ibig sabihin niya nakakita. Huwag niyong ipagsasabi yung nakita niyo yung mga. Actually, wala naman masagot ni Sharon dapat, diba? Kaso po, nandoon sila sa Decapolis. Ibig sabihin, ang lugar na yun ay lugar ng mga pagano. May ibang mga Diyos na pinipila. Ayaw ng Panginoon makadevelop ng premature tension sa ibang mga tao doon na mayroong ibang paniniwala. Ayaw niya makadevelop ng premature tension sa mga religious place na mayroong insecurity sa Panginoon. Kaya hindi po lahat ng
ng bagay, kahit maganda, binobroadcast natin. Amen? Mahirap po talaga itago kapag maganda yung pangyayari. Minsan gusto mo agad i-share. Kaya ano po ang nangyayari? Dahil po sa pagpapakalat ng mga tao ng nangyari, hindi na po tuloy hayagang makapag-preach ang Panginoon sa mga open series na yun. Kasi po, nagkakaroon ng inggit sa kanya yung ibang mga leaders doon. Nagiging competition nila ang Panginoon. Sa halip sana na ang Panginoon ay malayang nakakapag-preach sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Amen, mga kapatid. So sabi nga nila, good news is hard to take. Amen? Pero, ang reaction naman ng mga tao, na makasali, ang ganda ng mga ginagawa niya. Parang nagre-reflect po sa creation ng Diyos, na every time po na ang Diyos ay gagawa ng isang bagay, hayop, mga bundok, mga isda, sabi po yung Genesis 1:31, God saw that He had made and it was very good. Tinignan niya ang kanyang mga nilikha at siya po ay kasiyahan. Ang Panginoon po kasi, pag meron siyang ginawa, kinukumpleto niya. Hindi, nagbigay siya ng himala. Kumpletong kagalingan ang ibibigay niya. Hindi yung kagaya ng pagpapagaling ng iba na nililipak-lipak lang yung sakit niya. Amen? Diba? Pupunta ka sa mga mandadasal, mga magdagamot, hindi ka ng mga love ocean, diba? Ang tawag sa Tagalog na, nakalimutan ko, yung, ano ba yun? Gayuma. Oo nga, napabalik nga yung asawa mo, yung anak mo naman ang lumayas. Diba? Pero mga ganun hindi kasi pwedeng walang kapalit kung galing sa masamang espiritu. Amen? Wala nga yung arthritis mo. Sa kidney ka naman din Pero ang Panginoon, tunay at kumpleto buo yung kanyang pagpapagaling. Di ba minsan, hindi nyo ba napapansin kapag lumalapit kayo sa kanyang sabihin niya, may ganito ang problema, ipapagamot mo. Maayos, pero paglipas ng ilang panahon, may problema na naman kanila. Kaya sasabihin mo, hindi mo tapos po. Hindi pa nga tapos yung isang kaya na naman. Hindi ko pa nga nababayaran yung kuryente. Kaya naman. Pero ang Diyos ko, pag nagbigay siya ng himala, complete package. Hindi niya sinabi dun sa lalaki na, okay na yung kabilang tenga mo, kaya ano na yung kabilang. Mahalaga, nakakaroon ka. Hindi niya sinabi sa lalaki na, pinagaling mo yung tenga mo, gusto mo pa magsalita, okay na yun. Hindi, total healing ang ibinigay niya dito po sa lalaki. Nakakarinig na, nakakapagsalita ka. Siyempre, paano niya i-share yung kanyang experience kung hindi siya ibigyan ng Lord na pagsasalita? Amen, mga kapatid? Now, ang utos mo ng Diyos sa mga taong ito, ng Panginoon, huwag niyong ipagdala. And yet, lalo naman nilang tinakalan. Pero baliktad po ang utos sa atin. Ang utos po sa atin, tumayo, ipangaral, ipagkalat ang magandang balita, and yet, nananahimik na naman tayo. Alam niyo po, binigyan tayo ng Lord ng layat na magsalita. Hindi para gamitin sa pagkamarites. Hindi para gamitin sa panlalangit ng kapwa. Binigyan tayo ng Panginoon ng malinaw na pag-inig at malinaw na pananalita para nakipahayag natin ang kanya pong kagapalaran. Amen? Sabihin mo sa iyong kapatid. Mare, kapatid, yung dila mo, gagamitin mo sa mabuti, hindi sa chismisan. Anong sagot niya? Yan ang amen. Sabihin mo, kapatid, yung tenga mo, gagamitin mo upang makinig ng magandang balita, hindi ng chismis. Anong sagot niya?
Amen. Dahil may nalaglag na, tayo po ang magsitayo. Talaga na sa amin. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay humulog sa ating Diyos na kailangan po natin ang ating labi ay nagamit natin upang ipakayag ang pagbubuhay ng Yahweh El Shaddai sa ating mga. Taas po natin ang ating mga kapatid sa hapon ito, handa po ng pagsubok sa ating Diyos. O hallelujah. Ang pagbubuhay ko'y yaman Panginoon. Sa iyo'y hahayag ang pagsamba. Ang kaluwan at inian ng pangalan mo'y ihahayag. Aking isasaysay ang pag-ibig mo wagas. Ang pagpupuloy ko'y aalami Panginoon. Sa iyo'y lalaan ang pagsamba. Ang kaluwalhatian ng pangalan mo'y ihahayag. Aking isasaysay ang pag-ibig mong wagas. Pupurihin ka, O Diyos naming Ama, tunay ng dakila ang pag-ibig mo. Pasasalamat ko, tanging sa'yo, Jesus, pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Ang pagpupuri ko'y aanay Panginoon. Sa'yo ihahayag ang pagsamba. Ang kaluwalhatian ng pangalan mo'y ihahayag. Aking isasaysay ang pag-ibig mo'y wagas. Pupurihin ka, O Diyos naming Ama, tunay ngang dakila ang pag-ibig mo. Pasasalamat ko, tanging sa'yo, Jesus, pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos naming Ama, tunay ang dakila ang pag-ibig mo. Pasasalamat ko, tanging sa'yo, Jesus, pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat sa wagas. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat po, Yahweh El Shaddai. Bagamat ganito po ang aming mga sitwasyon, ay tinagod mo po namin sa aming mga pangangailangan. Salamat dahil ang mga nakabahan sa mga tenga natin, Panginoon, ay hindi tinanggal at binigyan niyo po kami ng pagkakataong makapakinig ng malinaw ng iyong mga salita. Salita na nag-aamit ng inspirasyon, salita na nag-aamit ng kalakasan, salita na nagbibigay ng panibagong pagsasabi. Lord, patuloy niyo po i-bless ang gawain mo sa lugar ito ng sityo Pagkapo, lalo na ang mga taga-rito ng Panginoon. Nawa, magkaroon sila ng kauhawan, kagutungan na laging hanapin ang iyong mga salita. Ano po kanilang mga pangangailangan sa hapon nito, Ama, dalangin po ng ito kapatid.
Ano ba naman karamdaman na nararanasan niya, Lord? Kaya ano po, ang iyong paghimalang kamay ay anuhin ang kanilang mga sakit, Panginoon, at sila'y makaranas ng himala at kagalingan sa pangalan ng Jesus. At dalangin ko, pagkalain niyo po ang mga kapatid ko na naglaan ng panahon na makinig ng iyong salita. Pagkakas sila ay may mga gawaing bahay na naiwan, ngunit mas prioritize sa kanilang pakinggan ng Panginoon. Kaya ito po ang siyang magbalik ng siksik, libre at umaapang na biyaya sa Panginoon. Dalangin ko rin naman ang mga kabataan sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, na hirangin niyo po ang bawat sa kanila upang maging mga lingkod mo at mga awin sa lugar na ito. Dalangin niyo po ang mga bagay na kanila pong itataas, ang kanila pong mga daladalangan, mga wallet, cellphone, ano man po ito, Panginoon, maging daluyan ang pagpapala sa kanilang buhay, mga tubig o langis, sino mang mapunasa ng makalimutan ng tubig, dumaloy ang kagalingan at himala na nagtutulak sa iyo. Mayroon po mga problema na naiwan sa kanilang mga tahanan, ngayon pa lamang po, Panginoon, ay inaangkin namin meron ng solusyon in the mighty name of Jesus. Ano po, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan o ang mga walang trabaho, sources of income, i-bless niyo po, Panginoon, na sa ngayon, sila po ay patuloy na makasupport sa kanilang mga pangangailangan at pati na rin po sa iyong gawain. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks.